sabi, ang administrasyon dahil sa takot nila na matalo sila at hindi nila makuha yung 16 na boto, ginagawa nila ng paraan upang itong mga dinimanda nila makulong. At sa kanilang teorya, pag ikaw'y nakakulong, wala ka ng karapatan na bumoto. Talakayin natin itong inyong artikulo sa The Manila Times na entitled Country on the Precipice. Ito po, unahin nung basahin. Precipice. Ayan. President Ferdinand Marcos Jr. gallivanting in Canada while the country is reeling from an earthquake-ravaged General Santos City in Mindanao amid a failed governance and thousands of protesting Filipinos led by the powerful Iglesia ni Cristo braving the rains and the sun, marching on EDSA and converging at the People Power Monument present a sharp contrasting image of the country in turmoil and an enraged citizenry. Yan. At it is incredible and incomprehensible why the current leader of the Filipino nation could have the effrontery to leave a country in crisis, plagued by an unprecedented tens of billions of pesos corruption scandal, which he and his closest kin are accused of masterminding. In an attempt to distance himself from the monumental heist of the country's treasury, he made it appear in his State of the Nation last year that he was outraged by the flood control project's anomalies and slammed his audience of Congress members by declaring, "Mahiya naman kayo," or "have some shame," who, in the same hypocritical stance, welcomed the public rebuke with thunderous applause. Such chutzpah. Even in shamelessness and hypocrisy, they are in unison. Following his hypocritical bombast, he vowed to prosecute the scoundrels and pledged to haul them to jail before Christmas of last year. He even created the Independent Commission for Infrastructure to investigate the ghost flood control projects, but after several months, nothing came of it, and the probe body was disbanded, an utter waste of time and the people's money. His allies in Congress, marching to the beat of the drum, took turns in whitewashing their respective investigations on the nefarious transactions. The legislative bodies took turns in covering up and shielding the guilty ones, which is unsurprising as the thieves are the ones probing themselves and certainly would not fry themselves or their principals. The purveyors of the status quo, in their vile attempt to remain in power beyond their terms of office, marshaled all their resources to bamboozle the only obstacle to their continued greed for power and ill-gotten wealth, Vice President Sara Duterte. They mangled the constitutional processes, dangling threat and gold. They succeeded in impeaching her, and today, July 6, 2026, she will be subjected to an impeachment trial, not to account for any misdeeds or transgression of law, for there is none, but oust her from being the constitutionally designated presidential successor and disqualify her from running in the 2028 presidential elections. Okay, tapos mo na dyan. Dyan mo na. Ang sinasabi ko sa aming artikulo sa Manila Times ngayong araw na ito ay nakikita natin ang larawan ng isang presidente na nagliliwaliw sa Canada sa harap ng suliraning bumabagabag sa ating bansa, kung saan yung mga biktima ng earthquake yan sa General Santos hanggang ngayon ay humahanap ng kalinga at ng ayuda ng pamahalaan. Sa gitna ng malawak, malalim at malaking problema ng bayan, meron tayong isang presidente na kinakailangan pang umalis sa gitna ng krisis ng ating bansa. Kaya nga, ang tanong ko sa kanya, anong uri kang presidente? Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang katotohanan niya, Carlo, ang ginagawa ng administrasyon ngayon ay may isang layunin sila na matagal na nilang pinano. At ito ay pagpapatalsik Inday Sara sa posisyon bilang vice presidente sapagkat under the Constitution, siya ang presidential successor kung ano man ang mangyari sa pangkasalukuyang presidente. At si Inday Sara, ang pangunahing balakid o sagabal o obstacle
sa pananatili nila sa kapangyarihan beyond 2028. Kaya sinimulan nilang arestuin, iditini, at ipatapon sa The Hague International Criminal Court ang dating Pangulong Duterte sa mga krimeng walang patayang legal at sa isang dayuhang hukuman na walang jurisdiksyon sa ating bansa. Ang layunin, of course, upang itong si Presidente Duterte ay mawala sa Pilipinas sapagkat siya pinakamalaking impluensya sa pagtakbo ng kanyang anak bilang presidente. At sumunod na ginawa nila ay nagkain na nga sila ng impeachment at sa pamamagitan ng kinto at pananakot, nakakuha nila ang botong napakalaki laban kay Inday Sara kaya siya na-impeach. At ngayong araw na ito, ang simula ng paglilitis, hindi para siya managot sapagkat wala naman siyang dapat panagutan sapagkat ang lahat ng mga demanda sa kanya ay walang patuturan, walang batayang legal. Kahit na isa-isahin mo, biro nyo. Sa dami ng mga testigo ng prosecution, kung anong dami ng testigo nila at kung sino yung mga testigo, yun din ang testigo ng depensa. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, wala kang kaso sapagkat yung testigo mo ay gagamitin laban sa'yo ng dinidemanda mo. O yan po ang kalakaran sa kayo. Sige, ituloy mo yung ibang paragraph ng article ko. Yes, Attorney. To abort their defeat in the impeachment trial of Duterte, they have weaponized the law to diminish the number of senator judges who will try the vice president. Not content with the illegal arrest, detention, and rendition of her ailing father, 81-year-old former President Rodrigo Duterte, to the International Criminal Court at The Hague, Netherlands, where the former faces trial for baseless accusations of crimes against humanity before a foreign court that has absolutely no jurisdiction over him. The highest political operator has endeavored to effect an unlawful arrest of Senator Ronald Bato de la Rosa, causing his forced disappearance to avoid an unlawful incarceration at the ICC Custodial Center. The agencies under the executive department, like the National Bureau of Investigation and the Department of Justice, as well as the Office of the Ombudsman, have been utilized to investigate and prosecute a number of senators for crimes, the grant of bail of which is not a matter of right, which means they will be immediately jailed. This is an executive action designed to prevent the arrested senators from participating in the impeachment trial of VP Sara and reduce the number of senators in the Senate with the end in view of diminishing the constitutional requirement of two-third vote or 16 senators of the 24 senators required for conviction. Yan po. Ito. Ang sinasabi po natin dyan, itong Presidente Marcos Jr. at ang kanyang mga kanyan, dahil nanganganib na sila'y matalo dyan sa impeachment trial. Ang ginawa po ngayon ay ginamit nila ang batas bilang sandata sa pamamagitan ng pag-utos sa mga ahensya ng gobyerno gaya ng NBI, National Bureau of Investigation, ng Department of Justice, ng Ombudsman upang usigin ang mga politiko nito. Pati na yung mga senador sapagkat ang layunin ay pababait ang batayan ng bilang ng boto sa saligang batas para magkaroon ng conviction sapagkat sa ilalim ng saligang batas, 24 ang senador at kailangan kung gusto mong makonvict ang isang akusado, kailangan ay 2/3 vote ang kukunin mo doon sa 24 senador. Kaya 16 dapat na senador ang kukunin mo boto para makonvict. Ang gusto nila ngayon, dinidemanda nila ng plunder kung sino-sino mga senador. At isa na nga nakakulong. Yung isa naman, meron ng warrant of arrest. Most likely, arrestuin na rin ito kapag na-file na sa Sandigan Bayan. Yung isa naman, has a forced disappearance
disappearing act sapagkat natatakot siya. Natural lamang kasi ipatatapos ng sa hig at siya ikukulong doon. Madaling sabi, ang administrasyon dahil sa takot nila na matalo sila at hindi nila makuha yung 16 na boto, ginagawa nila ng paraan upang itong mga dinimanda nila makulong. At sa kanilang teorya, pag ikaw ay nakakulong, wala ka ng karapatan na bumoto. Alam po ninyo, napakaliwanag naman ng saligang batas. Walang sinasabi ang saligang batas na pag ikaw ay may sakit, nakakulong, o nasa ibang bansa, hindi na bibilangin ka bilang isang senador. Masyadong klaro na 24 ang senador, wala namang namatay, wala namang natanggal, at wala rin nung maaaring sabihin mo, disabled na talaga hindi na siya pwede. Pero kahit na nga disabled senador pa rin siya. So ang mangyayari lamang kung siya ay nagpitiw sa tungkulin, hindi na siya senador. Kung siya ay mamatay, anong dahilan, hindi na rin siya, wala na rin siya sa senado. O kaya naman, tanggalin siya. May expert siya. So yun lang ang kalakaran. Kaya 16 talaga. Pero dahil alam niyo naman itong administrasyon, lahat ng uri ng paglabag sa saligang batas ay ginagawa nila. Sapagkat wala naman silang ibang magagawa kung hindi gawin yun. Otherwise, talagang may problema sila. Kaya ngayon diba, sabi ko sa inyo, sa mga artikulong inilabas ko sa Manila Times, pati sa aking mga komentaryo, ang pangamba ko, dahil matatalo sila dyan sa impeachment trial, dahil hindi nila makuha 16 na boto for conviction, baka gumawa sila ng kalakaran kung saan mawawalan ng halalan, no election. Kasi nga, kung nanalo si Inday Sara, di sigurado tatakbo. Ang layunin nga nila kailangan ma-disqualify. Kung hindi ma-disqualify, tituloy ang eleksyon, tituloy ang panalo. So ano gagawin mo? Kung ikaw ang nasa likod, utak ka ang ganitong mga paglabag sa batas upang ma-disqualify mo lang ang isang taong nagiging sagabal sa iyong pananatili sa kapangyarihan. Di dapat gagawa ka ngayon ng isang kalakaran kung saan merong karahasan at merong mga kaguluhan upang ikaw ay para mawala ang isang eleksyon ng pambansa. O di, mananalo sila, that's it. Pero alam po ninyo, habang ginagawa nila ito, ang taong bayan naman ay hindi na maampak ang kanilang paglabas sa kalye, pagprotesta. Kaya nakita natin ng mga nakarang araw, libo-libo ng Iglesia ni Cristo, kasama ang mga mamamayan ay lumabas sa kalye at humihingi ng katarungan sapagkat nagre-reklamo sila sa selective justice na tinatawag. Sapagkat ang ginagawa lamang nila ay inuusig po nila ang mga kritiko ng pamahalaan. Samantala, yung mga in-expose, pinagtatakpan nila at ina-absuelto nila. At ang kinukulong nila, yung mga nag-i-expose. Yeah. Okay. Yes, attorney. Sa pagpapatuloy, constitutionally infirm. This is a move that is constitutionally infirm, as the Constitution is explicit and unequivocal in commanding a two-third vote of the 24 senators for a conviction. The fact of imprisonment or forced absence in the impeachment trial by any senator will not change the circumstance that there are currently 24 senators who are members of the Senate. Not one of them has resigned, removed, or died. The recent Senate gridlock and the change in the Senate leadership made in swift succession are in the direct assault of the planned sinister ouster of VP Sara. This will explain why Senator Bato has made another disappearing act, and Senator Jinggoy Estrada is currently incarcerated, and why Senator Rodante Marcoleta is facing plunder and graft charges and about to be arrested.
It will also explain why Senators Joel Villanueva and Francis Escudero were rumored to be facing plunder charges or have been saved from being prosecuted for now. This will further explain why the NBI is investigating Senator Robin Hood Padilla for prosecution for allegedly helping Senator Bato escape from being arrested. It is also the reason of Senator Bongo is talked about as the next subject of a warrant of arrest from the ICC. The people are restless and Teka desolate. muna, imuminto ka dyan. Yes. Ang sinasabi po natin, itong nangyayari dito sa ating bansa, yung pagkawala ni Senator Pato, yung pagkakulong ni Senator Jingo Estrada, yung ngayon ay inaambang pag-aresto ni Senador Marcoleta, yung usap-usapan na si Chis Escudero at si Joel Villanueva ay maaari ding idemanda ng plunder, sumalit ngayon, ang kwento ngayon ay hindi na ma-ididemanda sapagkat nagbaliktaran na. At ito rin ang dahilan kung bakit itong si Robin Padilla ay iniimbestiga ng NBI na hindi manong tumulong sa pagtakas ni Senator Bato. At ito rin ang dahilan kung bakit ngayon ay pinag-uusapan na si Senator Bongo ay maaaring susunod na bibigyan ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Sige, tapusin mo na yung aking article. Yes, attorney. The people are restless and desolate. Do not let the restlessness and desolation turn into burning fury. The present dispensation is dangerously courting political Armageddon. The just concluded 3-day rally of the INC is an ominous sign. Various political forces are gearing and raging or raring to stage more street protests worldwide. There are persistent rumblings in the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police of a withdrawal of support. They appear to be waiting for a tipping point to exercise their constitutional duty as protector of the people. The present political holders must see the handwriting on the wall. They must listen to the voices of discontent and outrage from an overwhelmingly majority of the governed. They must effect sweeping reforms and radical changes in the social, economic, and political system. This country cannot afford another political upheaval that will shatter this country into fragments. Those who reign in power are gently but forcefully reminded of the saying, "Whom the gods wish to destroy, they first make mad." The clock is ticking. Yan po. Ang sinasabi po natin, maliwanag na ang taong bayan ay diskustado at diskutado kaya sila lumalabas sa kalsada. Nababanaan na po natin ang isang malawakang pagkilos at pambansang pag-aalsa ng sambayanang Pilipino dahil sa mga ginagawang kawalangian, kabuksutan, paglabag sa ligang batas, at pati na ang pagnanakaw ng pera ng bayan. Kaya pinapaalalahanan mo natin ang mga nasa kapangyarihan na magbago kayo. Kinakailangan magkaroon ng malawakang reforma sa sosyal, politikal at ekonomiyang sistema upang matigil ang galit at puot ng sambayanan. Pakinggan ninyo ang tinig ng sambayanang Pilipino. Ayan. At gusto ko natin paalalahanin doon sa kasabihan sa wikang Ingles, "For whom the gods wish to destroy, they first make mad." Ang ibig kong sabihin, ito pong mga politiko, mga walang hiyang politiko, na gusto ng mga Diyos ng tadhana na ilaglag sa bangin at ibaon sa lupa, ay pinaliligaya mo na nilalasing sa kapangyarihan. Yan po ang nangyayari sa kanila. Kaya, kayo po ay magising sa katotohanan. Sapagkat, kung titingnan ninyo ang kalakaran, mukhang nabibilang na ang araw ninyo sa pananatili sa kapangyarihan